Ano po ba yung masasabi niyo dito muna sa kandidatura ni Pastor Apollo Quiboloy? Well, based on what I heard no sa news reports kanina is they're questioning yung capacity niya as a candidate no and yung kona niya as a candidate of a party. Ayon naman sa batas, maski matanggal yung kona mo or party, pwede ka pa rin tumakbong independent. Now, yung isa na yung maski may kaso kasi maski may kaso 'yan, unless of course may final judgment, ah Yeah. pwede ka pa rin tumakbo. Opo. Yung sa Kona, dun siguro muna tayo mag-focus, sir, no? Kasi Opo. nga dalawang bahagi ito. So it doesn't really matter para sa inyo dahil at the end of the day, pwede naman po siyang tumakbo bilang isang independent candidate. Pwede naman po. Ang diferensya lang yan is, obviously, kung if you're a candidate with a political party, pwede ka substitute. Kung independent ka, hindi ka na pwede i-substitute. Opo, yun lang ang pwedeng maging parang balakid, kumbaga, kung maging independent siya. Pero dito po sa kaso ng WPP, kung saan dalawa yung nagsasabi, isa sinasabi siya yung, kumbaga, parang leader, yung isa naman sinasabi, ay hindi, isang paksyon lang yan. Who decides on this? Will it be up to the COMELEC? It will be. Actually, Pinky, before the filing of certificate of candidacy, yung mga political parties nag-submit na ng authorized signatory sa COMELEC. So for example, PRP, PFP, UNA, or NUP, NPC, mga political parties, they have to submit to COMELEC yung pangalan ng mga authorized signatories at signature nila para alam ng COMELEC na ito yung tao na pwede mag-sign ng CONA. Okay, that's why at the end of the day, kailangan po ang COMELEC ang magdesisyon dito kung kaninong paksyon ba talaga itong WPP. Tama po yan. Okay. Yung second issue po, wala ho ba talagang hadlang dun sa mga nahaharap sa kaso para tumakbo sa isang halalan? Gaya ng sabi niyo nga kanina, attorney, kailangan hindi ho ba dapat final and executory? Dapat final judgment na po yan. In fact, since nandun pa ko sa COMELEC, yun ang advocacy namin na dapat baguhin ang election code natin. Dapat pagripaso po yan, hindi piecemeal. Dapat holistic ang approach po yan, pero para i-plug po natin mga loopholes. Okay, ano ang mga dapat baguhin? Ay, dami po yan. Where do I start? Siguro the top three, sir. Top 3 is yung expenditure limit. Ikalawa, yung requirement na yung a person can run unless of course by final judgment is issued by the court. Pangatlo po, yung mga election offenses po natin, medyo outdated na po yan. Okay. Yung pong can run by final judgment, ibig nyo sabihin para sa inyo kahit na po mag-guilty sa isang RTC, para po sa inyo dapat hindi na payagang tumakbo? Pwede po yan. Depende po sa Congress yan kasi that's both houses. But kasi yung iba kasi now is maski guilty sa RTC, guilty sa CA, pwede pa rin tumakbo. In fact, there was before na may mga officials na may kaso, na convict na sila, pero po yung tumakbo kasi tumakbo sila sa Supreme Court. Next, hindi pa na-design ng Supreme Court, they were able to serve. Kumbaga, kasi meron pa silang MR, Motion for Reconsideration, di ho yes ba? Po, next. Alright. Yes po. And then yung sa expenditure, bakit ho kailangan repasuhin din po ito, sir? Ang limit po is 3, 5, 10 pesos per voter. Do you believe that? Maski sasakay ka na jeepney, yung 5 piso, hindi ka makaabot sa destination mo. Wala na yun. I think Very outdated. That's outdated na. And we need to bring that to the current times po. Yung 3 pesos, in the 1980s, malaki po yan. But now, medyo maliit na po yan. Magkano na ho kaya ngayon, sir? Ang suggestion po doon, dapat that should be graduated. Depending on position, may 50 pesos, may 20 pesos, may 10 pesos. But depende po yan. For example, tatabok ka mayor, then ang number of registered voters mo is 3,000. So times 3, so 9,000 pesos lang magastos mo for the whole campaign period. Opo. Kulang po yun. I think kulang po yan. At para pong joke. Well, I think we need to rectify some things po. And that's why, nandun po ako, I was an advocate pa before, election lawyer. Kailangan pabuguhin po yan. And that takes time, that takes a lot of political will po. Okay. Yung premature campaigning naman po, marami bang gray areas dyan? Kasi ang rule before sa Omnibus Election Code is that
the filing of certificate of candidacy is within the election period, but at least 1 day before the start of the campaign period. So before, filing ng 5 days or 8 days, pag the day after the last day of filing, campaign period na. Now kasi, because we need to fix the ballot phase, we need to make sure the list of candidates is maayos because mag-automate elections, inaga ng COMELEC yung filing. So, based on jurisprudence and based on the Piñera case, from the time you filed until the time na mag-start ng campaign period, hindi ka kandidato. Hindi ka kandidato. So, walang premature campaigning. Kaya nga po lahat ngayon pwedeng ilabas, hindi ho ba? Hindi kasi counted siya doon sa advertisement o sa guesting. At saka ito yung importante ba doon? Lahat ng gagawin mo now until the start of the campaign period, hindi mo kailangan i-report sa COMELEC yan. Hindi pa kasama sa limits expenses mo yan. Opo, yun na nga po. At medyo matagal, hindi ho ba? Kasi kapag national level, February ang umpisa ng kampanya. Opo. Kapag lokal po, ay March. March po. So, 90 days before elections, 45 days before elections. So, kailangan, basically, free for all talaga. You can do pretty much everything. Opo. Kasi you're not yet a candidate for purposes of premature campaigning. So dapat yan, i-plug na natin yung loophole na po yan. Opo. Yun po yung mga sinasabi ninyo na kailangan talagang ayusin sa Omnibus Election Code, hindi ho ba? Yung mga naglalakihang tarpaulin at nagsasabing mag-ingat sa mga biyahe o congratulations sa mga graduates, yung mga ganun ho ba, dapat tanggalin na rin? Under the law, hindi pa sila kandidato. So, di pa bawal yon. Pero yung mga ibang mga LGU, they conduct mga monthly na yung clean-up drives na tinatanggal yung mga tarpaulin. Sila mismo tumatanggal. Yung iba, hindi natatanggal. But yung iba, tinatanggal. Opo. Siguro ang tanong ko lang, last question, attorney, is panahon na ho ba para i-ban yung mga ganito pong naglalakihang tarpaulin at nagsasabi lang na mag-ingat tayo sa ating mga biyahe? Not naman ban or i-regulate, i-legislate na ma-regulate po yan, which will result into banning it. But anyway, you just have to be politically correct when you say it. But kailangan i-regulate na po yan para yung pag-file mo dapat, ang gusto ng iba, pag-file mo, at the end of the filing of the COC, dapat regulated na lahat yan. Until now, hindi pa regulated yun eh. Kasi under the law, pwede gawin. Pinapayagan. But if you revise the Omnibus Election Code, we can do it. Above board. Maraming salamat po, former COMELEC Commissioner Gregorio Larzabal.